atong hinumduman nga kita gani sa atong pagkatao nga mamatay ta, dili man gani ta mo cease to exist. Yes. Dili man gani ta mamatay ang atong kalag. How much more Oh, ang God. Dios nga mo'y naghimo, mo'y naghatag kanato sa atong kinabuhi, sa atong kalag, tanan nga anaa kanato. Do you think nga mamatay mawala siya? No, that's stupidity. Mayong buntag, mayong udto, mayong gabi sa nananaw diha. Welcome sa atong podcast, Catechism Unfiltered. Ako ni ay si JR Bandolon. Ako sad si Reverend Father Bernie Agustines, kasamtangang nahimutang dinhi sa tuang maanindot nga parokya Nuestra Señora Virgen de los Remedios sa Odlot, Bugo City. So, mga igsuon, taod-taod yun ang ato ang buwa pagkahinabiay diri sa podcast, no? Mao lagi last kay na to, tungod man nabtan sa taglino tulo. gud. Giuyog man gud me. So, Dili lang ang lawas sa atong espiritu giuyog, no. Ah. So ayan ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi pinagi sa mga katalagman mo nang naudlot gyud ang amo ang podcast mo nang ikaduha pa ni nato nga podcast. kaduha. Hopefully there will be a There third. will be a third and so on counting. And speaking of uyog or shaking is actually awakening. So, ang pagpukaw po sa ato ang espirituhanong since Holy Week na mga igsuon, ato pong ning hisgutan. Kaning usa ka mainit na issue karon sa Catholic Faith Defender, specifically Pero here in Cebu. dugay na gini siya nga issue biya gyud. Oo, Dugay na kay nga gini issue. siya. Oo. Existing na gini siya dahil padre. Dugay ni siya nga issue before sa na. kwan. Usa kini pangutana nga namatay ba gayud ang Dios sa cross, literal ba o figurative lamang? So kaubo na to karon si Reverend Father Bernie Agustines aron klaruhon kini base sa tinuod nga pagtulunan sa simbahan. Father, maayong adlaw, gabi o kan actually gabi karon mga igsoon. Og salamat sa imong panahon. Padre, atong usang kapangutana, diretsaon ko na lang ni no. Namatay ba ang Dios? Sakto ba ang among ingon namatay ang Dios sa krus? Ang kinigod nga pangutana, ang duha ka side ani mingon nga God died figuratively or God died literally. In fact, that two statements are true. Depende on how would you understand those statements. Munang importante magud kaayo ato gini nakatunan sa basic philosophy Socrates, kinsa may Socrates niyo diha? Socratic method ang namay Basic understanding nato, we have to define the terms. Natay mga audience ato mga batan-on. Basic yun, mubalik kita sa basic, let's define the terms. Unsa may buot gipasabot nato sa word nga God, okay? Kaya karon sa simple naman kayo sa unang panahon, sa panahon ni Socrates, mingon Socrates, the more I know, the more I don't know. Panahon ni Jesus, mingon si Jesus nga, I am who I am. Sa panahon ni Saint Augustine, mingon si Saint Augustine nga I love, therefore I am. Romantic mo gato si Saint Augustine. Kanigong mga Saint ganing Augustine, Augustines, mga no? romantic ni sila. Unya panahon sa modern philosophy, si Descartes mingon, I think, therefore I am. Karon, ang mga batan-on kita apil na ta, dili naman ta mingon nga I love, therefore I am. I think, therefore I am. Mingon ta, I Google, therefore I am. I Google. Muna atong tanawon sa Google, oh. Let's define the term God. Unsa man ang term nga God buot natong gipasabot. Kung ang general term nato nga God ang atong gipasabot is a concept with diverse interpretation across religious bisag unsa nagkalain-lain nga mga religious congregation or communities, philosophies, cultures, lain-lain ang understanding sa God. One of the very dominant understanding of God is Almighty, God is Omniscient, omnipotent. Muna siya unchanged, muni ang basic concept nato sa word nga God. Okay? So ug moingon ka nga mao ni siya nga God, nya imong gamiton ang word nga died, that God cannot die. Okay. Ug mao na siya nga God, dili gid na mamatay kay omnipotent God, omnipresence, tanan. Kay ug mamatay siya dili siya Dios. Dili siya Dios. Kung mamatay ang God, He is not God. He will cease to be God.
Kung mao na ang atong gamiton nga general understanding, unya ato sang gamiton ang atong i-define ang word nga death or dead, ug ang dead nga moingon kag dead is cease to exist, dili gina mahitabo nga ang God mamatay. Omnipotent, almighty, omnipresence, di gina mahitabo. However, we have a different understanding in our cultural or religious background as Christianity. Why? Because the term God, yes, we believe that there is only one God, but there are three persons in one God. No? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And God the Father, the omnipotent, the architect, the mind behind the creation, hindi na siya mamatay. Because that's the general concept of God. But the God the Son, now it's a different story. Why? Because God, gingon gyud sa Juan 1, 1:14. God, the Word was God. was The with Word God, with God. and the Word was God. Niya sa 14, Sa 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. and dwelt among us. So tataw kina siya nga diha ang Dios, maingon nga ang Dios nga walay sinugdanan. Sa ato bitaw ng readings karon sa ikaduhang pagbasa no sa Philippians chapter 2, diin ang Ginoo bisan tuod sa iyang pagkaginoo. Basahon nato ha. Ningon si 10. San Pablo dito sa Pilipos, angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini bisan siya Dios. Gitataw gina ni San Pablo no, labi na sa tuma ka igsuonan diha sa laing tinuhuan nga di mo tuo nga si Kristo Dios, labi na sa iglesia ni Manalo nga di mo tuo nga si Kristo Dios. Ingon gina si San Pablo, bisan ni si Kristo Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod. So, nindot sa kining nga atong explain, gibiyaan niya iyang katungod, pero wa ni magpasabot, nga wala magpabilin ang iyang pagka-Dios. No? Parehagod nga, kanang ugbiyaan kasi mong uyab, magpabilin, magyapong kang ikaw. Nga, og nahimong usa kaulipon, na tao siya, sama sa kasagarang tao, nagpaubos siya nga nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Klaro gyud kanang gisulti ni San Pablo, hangtod sa kamatayon. Wa gyud moingon si San Pablo diha nga hangtod sa kamatayon figuratively. No. Because as human being, he can die, and he did die. No? Namatay gyud si Kristo. Muna nga atong i-define ang word nga God, are we using that word as general term, or are we using that word in Christian understanding of the word God? Kay ang word nga God sa ako nang gikaingon, doon na may tulo ka nature, and the second person of that Trinity became man. Sa panahon nga siya nagpakatao, iyang gihupo ang iyahang pagka-Dios. No? Nipuyo yun siya, sama kanatong tao. Kung mao na atong understanding, Jesus as human and God, meaning He can die. Literally, not just figuratively, literally. Munang mingon ka nga God died literally because Jesus as God. Kana, ug mutuo ka nga si Kristo, Dios. Pero di ka mutuo nga si Kristo Dios, lahi na sa nga argument kay dili naman ta wala naman nato tan-awa ang God. Sa divinity ana. So, dili ta mo dritso ana. So lahi na sa na siya nga argument kung dili ka mutuo nga si Kristo Dios. Okay? Pero mutuo ka nga si Kristo Dios, ang statement nga God died literally is correct. Kung general term moingon ka nga God died literally is wrong. But the correct is God died figuratively. Kung imong gamiton ang God nga term as general term, not Christian term of God. So, importante kina siya. Unya, ato sang sabton ang word nga death. Died. Kay kung moingon ka died, what do you mean by the word died? Kung cease to exist, then God cannot cease to exist. Unya, kung moingon sad ka nga died, ang
Christian understanding of died or death It's not the is a end. separation between body and soul. Between body and soul. So, importante kay na siya nga naman, og dili ka Kristiyanos, dili ka mutuo nga naay soul, awa tay mahimo, no? Kay So, sa ato ganing Eucharistic prayer sa patay padre so na sir, oh, kanang sa ikauna na to, first Eucharistic prayer ang sa Christian funeral, ang kamatayon ang kinabuhi okay, dili mamatay kundi Kundi mausab mausab lamang. because why mausab? Because our existence as human being here on earth nga doon na tayo kinabuhi, mo nang akong gi-define ang death, separation between body and soul. Once nga mo separate ang imuhang soul sa imong body, that's a different state na. Mo nang mingon ang simbahan nga dili mamatay kay ang soul dili man mamatay. Ang body ra ang mamatay. Ang vessel ra sa soul maoy mamatay, no? Munang separation of body and soul. So magpabilin ang soul nga ato nang tawgon og spirit, no? Mana indot na ato nang i-discuss niya ang what's the difference between Soul spirit and soul. But versus anyway, spirit. so muna siya nga ni-separate ang iyahang spirit sa body, pero nagpasabot ba na nga namatay ang soul? Wala. Ang spirito sa tao dili man mamatay because spirit is eternal man. Of course, it's not eternal like God because God created the spirit. Okay? So, lahi na sana natong topic unya. But anyway, sumuna siya, padayon naman because the spirit will be the one to be judged. Ang spirito nato mo may hukman. Kung mamatay tanan nga mo cease to exist, sama ra ta sa hayop. Sama ra ta sa mga tanom. Kay ang tanom ug mamatay, their body will decay. Vegetative life, sensitive life, and spiritual life. So, nindot sila. Gato ng hisgutan. Tulo ka kuan sa No? philosophical side of the So, argument. muna siya nga mahitabo nga dili yun mamatay kundili mausab lamang. The state of life will change, but the life itself will never die. Unya, katong imong gipangutana ganina, God died for 3 days. So who runs the world, no? Lagi. So ato Mao lagi na na. paano na kay mo man na yung mga muna muna argumento nga, muna matawag na to actually paradox or fallacious. Kay it is illogically correct. Kay based sa atong definition of God, By definition, it is dili gud ba illogically correct. dili gud mamatay ang Ginoo, no? Muna nga kana nga pangutana muna giingon nato sa ato apang standby nga pinulungan, muna yung mga ini-standby nga pangutana. No, kanang Pinulosopotasyo. dili gana pilosopotasyo gani. Sa man siya. Tinambay lang gina Tinambay lang kana mag-inom tag kulapo, tanduay. Muna nga mga pangutana nga meaning to say you don't know what you are talking about. Yes. Kay, Nindot na siya kanang mag-inom lang ta ana. Kay you are just rooting, speaking out loud, or kay kung walay thinking out who's loud. running the world. You're thinking out loud. So, Atong hinumduman nga kita gani sa atong pagkatao nga mamatay ta dili man gani ta mo cease to exist. yes. Dili man gani ta mamatay ang atong kalag. How much more Oh, ang God. Dios nga mao'y naghimo mo'y naghatag kanato sa atong kinabuhi, sa atong kalag tanan nga anaa kanato. Do you think nga mamatay mawala siya? No, that's stupidity. Okay, that's stupidity. Muna nga bati kayo nga paminawon nga ato nang gamiton nga argument, nagpailagid ta na wa gid ta kasabot sa atong gisulti. Mao gid. So, going back to the first point, Padre, na imong salamat kayo sa punto nga imong pagtubag nga diretsa no nga kinahanglan diretsahan nga namatay ba ang Dios, and nindot kay imong patinaw, and in addition and also give you asking for insights as well for this na kay kanang pagkamatay sa Dios, Padre, naambon na so good sa buhat sa San Pablo gyapon, buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Ang simbahan sa Dios nga iyang napalit pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingon. Balik na, Padre. Kana siya nga So ang simbahan sa Dios iyang gipalit pinaagi sa dugo sa iyang kaugalingon. mabita na nga gitudlo sa ato ang Catechism of the Catholic Church. It's what we call, gitawag na siya redemptive death, no, nga gihimo sa Ginoo na sa atong Kay kung dili ang ko, Padre, ang point is kung dili God died literally, ang dugo kay kung di na to maklaro kay
ingon man dre ang simbahan sa Dios iyang napalit pinaagi sa dugo siyang kagalingon kay kung nagpasabot nga ang namatay sa cross dili ang Dios, so kinsa mang dugo ang nitubos nato? Kay kinahanglan Muna man tatubson sa dugo sa Dios. So sa ato Pero ang pangutana sa na nganong kinahanglan man tang tubson sa dugo sa Dios. So nindot kay na siya kay aron imo sining masabtan ang gisulti ni San Pablo nini imo gyud tanawon sa ang background no about offering, blood offering. No imo gyud tanawon ang background. So imo makita ang background diha labi na sa Leviticus chapter 3, chapter 4 to chapter 7 diin muhalad sila og mga mananap. Ang mga mananap maoy patyon. Patyon literally ang mananap. Unsa may symbolism ani niya nganong kinahanglan mang patyon ang mananap. Ang symbolism, ang understanding ni ini nga kita patay diha sa sala. Kitang mga tao patay diha sa sala. So ang gihimo, ang mananap maoy midawat sa maong atong kamatayon, ang mananap mo'y nagpakamatay aron kita mapasaylo sa atong sala. So wa ginamingon nga ato ning patyon ning mananapa nga figuratively, mao gyud. no? Literal gyud. Pareha nang In mi magumbira mi sa imo brad nagtumba man kuno kag baka. Figuratively. Nagtumbar man pagka man pabarog. Pabangon mo na figuratively. Sa dili, no? Ang mananap patyon gyud siya